Magandang araw po sa inyo, Sir Paul. Gayon din sa lahat ng mga masugid niyong tagapakinig. Ako si Laylian, nagmula sa probinsya ng Masbate. Pero naganap po ang kwento na ito sa Maynila po, sa may Baclaran. Sir Paul, lubos po ko nagpapasalamat sa pagkakataong ito na maibahagi ang isang personal na karanasan na kailanmay hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay tila isang bangungot na muling nabubuhay sa bawat amoy ng lumang tela, sa bawat kantong ukayan na mapupuntahan ko. Year 2018, month of November, Sabado ng hapon. Nasa 2nd taon na ako noon ng kolehiyo. Nagre-renta ako noon ng isang boarding house malapit sa may Baclaran. Kasama ko naman noon ang mga kaibigan ko. At kahit abala sa mga asignatura at requirements, hindi talaga nawala ang hilig ko noon sa ukay-ukay. Isang araw noon, nagpunta kami sa isang bagong tayong ukay-ukay doon sa may Baclaran. Pagpasok pa nga lang namin ang weird na ng vibes. Yung tipong ang tahimik ng paligid, kahit na maraming tao. Tapos may isang matangkad na inchik na nakaupo sa may gilid. Siya yung parang bantay. Pero hindi siya nakatingin sa paninda niya. Nakatitig siya sa amin. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Binaliwala ko na lamang siya. Habang nag-iikot-ikot kami, isang blouse ang agad na umagaw ng pansin ko. Kulay peach, vintage ang disenyo, tapos may detalyeng burda sa may manggas. Ang ganda, halos perpekto. Nang hawakan ko ngayon, agad akong kinilabutan. Para kasing may malamig na hangin na dumaan sa may palad ko. Kahit partida, siksikan at mainit ang lugar, tapos pinagpapawisan din ako noon. Uy, ang ganda niya na, parang mamahalin. Oo nga pero ewan ko ba, parang ang weird ng feeling ko. Para bang may kakaiba sa blouse na to. Nako, arte mo lang yan. Kunin mo na. Swerte mo nga, ikaw yung unang nakakita niyan. Huwag mo nang pakawalan dahil kung hindi, sige ka, ako kukuha dyan. Iha, sigurado ka ba dyan sa nakuha mo? Bigla naman nagsalita yung matandang incheck. Opo, ang ganda kasi. Rere to, nakachamba po ako. Hindi na po nagsalita ang matandang incheck. Tinignan niya lang ako tapos tumalikod. Kaya naman, binayaran ko na yon at umuwi na. Pagka-uwi doon sa tinutuluyan namin, sinubukan ko kaagad na isukat yung blouse. Masasabi kong maganda nga, bagay sa body ko, parang tailored para sa akin. Pero Sir Paul, mula nung gabing yun, unti-unti nang nagbago ang buhay ko. Gabi-gabi na lamang kasi ay hindi ako makatulog. Sa tuwing pipikit ako, pakiramdam ko ay may nakatayo sa paanan ng kama ko. Pero kapag dumidilat naman ako, wala naman akong makita o mapansin na kakaiba. Ilang beses na rin akong nakarinig ng boses na tila ba bumubulong sa akin, lalo na kapag suot ko ang blouse na iyon. Noong una, inisip ko na baka pagod lang ako, pero habang tumatagal, mas lalo siyang lumalala. Isang gabi, bigla akong nagising sa kalabog na narinig ko. Pagdilat ko, nagulat na lamang ako dahil suot ko na yung blouse na nabili ko doon sa bagong ukayan. Samantalang sa pagkakaalala ko naman, sinampay ko yun sa loob ng aparador at hindi ko yun sinuot. At isa pa, papaano ka ako nangyari yun? Pero alam nyo ba, hindi yun minsan lang nangyari. 3 beses pa itong naulit, paulit-ulit. Melanie, malakas talaga ang kutob ko na may kakaiba sa blouse na ito Laylian, baka nagsisleepwalk ka lang at naisuot mo yung blouse na yan habang tulog ka? O baka naman nababaliw ka na? Naku Laylian, baka naman nasasobrahan ka na sa pag-aaral ha? Mahirap na yan. Para ka namang sira. Huwag ka nga nagbibiro, seryoso ko. Basta, para talagang may mali May kung anong presensya akong nararamdaman dito.
Hindi ito normal. Dahil sa takot ko, sinubukan naming sunugin yung blouse. Nilagay namin yun sa kalan, sinindihan. Pero kahit ilang beses nasalinan yun ng apoy, ni hindi man lang yun nasusunog. Umalingasaw ang apoy ng plastik at tela. Pero nanatiling buo ang blouse, hindi man lang naninilaw, nasusunog o nangingitim. Nakakapagtaka talaga. Kinabukasan din ng araw na iyon, nilagay namin ito sa may plastik tapos dinala namin ito sa may simbahan. Maswerte nga, may nakausap kaming padre doon. By the way, sa may simbahan po ito ng Baclaran ha. Father, parang may masama po sa blouse na ito. Hindi po siya nasusunog. Kahit po itapon ko, lagi po siyang bumabalik sa akin. Iha, saan mo ito nakuha? Sa tingin ko Iha, hindi lang yan basta tela. Nararamdaman ko may bagay na nakakabit dyan sa damit na iyan. Nabili po kasi namin ito sa ukay-ukay, Father. Huwag mo basta-basta itapon ang blouse na yan. Tatawag ako ng isang exorcist upang maipasuri natin yan. Bumalik na lamang kayo rito bukas. Nang sumunod na araw ay muli kaming bumalik ni Melanie sa simbahan. Naabutan pa nga namin si Father na may kasamang isang matandang babae. May hawak itong insenso, asin, pati holy water. Hindi ko maiwasang makaramdam noon ng kaba dahil sa mal-espiritistang aura ng babaeng matanda. Agad noon lumapit sa akin ang matandang babae. Pinasuot niya sa akin ang blouse doon sa loob nga ng simbahan. Ang blouse na ito ay pagmamayari ng isang OFW na sinapit ang isang karumal-dumal na kamatayan. Namatay siya na suot ang damit na ito at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Mas ikakagaan ng kalooban ng dating may-ari ng blusang ito kung ipapabasbasan natin ang damit at ililibing ito. Nakakatakot naman po. Grabe, Laylian. Tama ka sa kutob mo. May kakaiba nga sa blouse na iyan. Pero naisip ko lang, baka may alam yung matandang inche kasi naaalala ko. Diba? Iba yung titig niya sa atin tsaka tinanong ka pa niya kung sigurado ka raw ba kung bibilin mo na yan? Posible nga Iha. Marami sa mga nagtitinda ng ukay-ukay ang tahimik lang, lalo na kung may kutob silang kakaiba sa isang gamit. Hindi lahat ay may lakas ng loob o malasakit para magsalita, lalo na kung kabuhayan ang nakataya. Baka naramdaman niya, pero pinili na lang niyang manahimik para sa benta. Nagsimulang magdasal ang matandang exorcist at ang matapos siya ay sinabuyan niya ng asin ang damit, holy water, pati insenso. Nagsimula ako makaramdam at mamilipit sa sakit noon. Ang init ng dibdib ko. Tapos, nanlalabo ang paningin ko. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng boses na tila ba nagmula sa suot kong blouse. Sumisigaw ito at humihingi ng saklolo. Hindi ko na nga rin mapigilan na umiyak sa takot. Pero pagkatapos ng ritual, pakiramdam ko, tila bumalik ang katahimikan sa katawan ko. Nang araw din iyon matapos isagawa ang ritual, inilibing namin ang blouse sa may sementeryo. Si Father na rin yung nagbigay ng basbas sa blouse bago namin yung binaon sa kailaliman ng lupa. At simula ng araw na iyon, naglaho ang mga misteryosong nangyayari at mga nararamdaman ko. Samantala, ang ukaya naman na binilhan namin ay patuloy pa rin nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Patuloy pa rin silang nagbebenta ng mga lumang damit. Ngunit simula rin ng araw na iyon, iniwasan na namin ni Melanie na bumalik sa ukayan sa takot na baka muling maulit ang mga nangyari sa akin. Doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng mura ay sulit. Doon ko lang din naisip na
Kapag nanggaling sa ukay-ukay ang damit na suot mo, huwag mong ipagpalagay na nag-iisa ka dahil malay mo, kasama mo pala ang kaluluwa ng nagmamay-ari ng damit na suot mo. May mga damit na suot na ng kaluluwa at ang mas nakakatakot pa, baka isama ka nila sa kabilang buhay.